Magandang araw, mga mag-aaral. Bago tayo tumuloy sa bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang talakayan. Sagutin ang mga tanong sa isipan, anong uri ng anyong lupa at anyong tubig ang matatagpuan sa Gresya? Paano nakaapekto ang lokasyon ng Gresya sa transportasyon at ugnayan ng mga tao? Anong uri ng kabuhayan ang kanilang kinagisnan, at paano ito nakaapekto sa kanilang pamumuhay? Kung naalala ninyo ang mga ito, handa na kayong humakbang sa susunod na bahagi ng ating aralin. Ngayong araw, lilinangin natin ang ugnayan ng heograpiya at ng pag-usbong ng kabihasnan. Ang pamagat ng ating gawain, saan ka dadalhin ng alon? Isipin ninyong kayo ay mga sinaunang mga ngalakal. Sa harap ninyo ay ang mapa ng dagat Aegean, Ionian, at Mediterranean. Piliin ang rutang tatahakin upang makipagkalakalan. Isa-isip ang mga gabay na tanong. Aling dagat ang pipiliin mo, Aegean, Ionian, o Mediterranean? Anong mga kalakal ang iyong hahanapin o ipagpapalit? Bakit mahalaga ang rutang ito sa iyong paglalakbay? At paano nakatulong ang mga dagat sa pag-unlad ng kabihasnang Griego? Gamitin ang inyong imahinasyon at isulat ang inyong sagot sa 2 hanggang 3 pangungusap. Maaari ring gumuhit ng simpleng mapa na may ruta at barko para sa mas malikhaing presentasyon. Ngayon naman, tuklasin natin kung paano hinubog ng heograpiya ang kabihasnan ng Gresya sa aktibidad na ang heograpiya at ang kabihasnan. Narito ang mahahalagang impormasyon. Ang Gresya ay pinalilibutan ng 3 dagat, Aegean sa silangan, Ionian sa kanluran, at Mediterranean sa timog. Ito ay binubuo ng mga kabundukan at kapuluan na humubog sa mga lungsod, estado o polis. Dahil kulang sa lupang sakahan, kinailangan nilang makipagkalakalan. Ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo at kabundukan ay nagbunga ng iba't ibang sistema ng pamahalaan, ngunit pinagbuklod sila ng iisang wika at relihiyon. Gamit ang mga impormasyong ito, sagutan ang talahanayan, tukuyin kung ano ang positibong epekto ng bawat aspeto ng heograpiya, at anong hamon o suliranin ang dulot nito. Paglalahad. Ngayong natapos na natin ang talakayan at gawain, balikan natin ang mga tanong. Saan unang umusbong ang kabihasnan ng Gresya? Paano naging mahalagang salik ng pag-unlad ng kabihasnan ang mga dagat sa Gresya? Paano at saan nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan? Paano hinubog ng heograpiya ng Gresya ang pagkakabuo ng mga lungsod, estado at ang ugnayan ng mga ito sa isa't isa? Isulat ang inyong sagot at maghanda sa susunod na bahagi.
Subukin naman natin ang inyong natutunan sa maikling pagsusulit. Unang tanong, ano ang tatlong pangunahing dagat na nakapalibot sa Gresya? A. Caspian, Red, Adriatic, B. Aegean, Ionian, Mediterranean Sea Baltic, Black, Arabian D. Indus, Tigris, Euphrates. Ikalawang tanong, bakit mahalaga ang dagat Aegean sa sinaunang kabihasnang Griego? A. Pinagkukunan ng inumin. B. May malawak na kagubatan si ruta ng transportasyon at kalakalan-ditahanan ng lahat ng lungsod-estado. Ikatlong tanong, kung ikaw ay isang mangangalakal, paano mo magagamit ang heograpiya ng Gresya upang umunlad ang iyong hanap buhay? A. Maninirahan sa bundok. B. Magtatanim ng palay sa tabi ng dagat. C. Maglalakbay sa dagat upang makipagpalitan ng kalakal. D. Magtatayo ng palengke sa disyerto. Ikaapat na tanong, ano ang ugnayan ng kabundukan ng Gresya sa pagkakaroon ng mga lungsod-estado? A. Iisang pamahalaan. B. Ruta ng komunikasyon. C. Nahati ang mga tao at nagkaroon ng hiwa-hiwalay na pamahalaan. D. Naging sentro ng kalakalan. Ikalimang tanong, sa iyong palagay, alin ang may pinakamalaking ambag sa pag-unlad ng kabihasnang Griego, ang dagat o ang kabundukan? Ipaliwanag. Ipinakita sa atin ng aralin ngayong araw na ang heograpiya ay may malaking impluwensya sa takbo ng kasaysayan. Sa pag-unawa sa kalikasan ng isang lugar, naiintindihan din natin kung paanong nabuo, lumago, at nakipag-ugnayan ang mga sinaunang kabihasnan. Kaya't sa pagtatapos ng aralin, tanungin ang sarili, paano ko magagamit ang kaalaman sa heograpiya sa pag-unawa ng kasalukuyang daigdig? Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan.